Paggising namin ng umaga, routine ko na talaga na mag-pump after mag-latch ni baby sa akin. At ganito nga kadami yung nakukuha ko dahil sa malunggay capsule na tinitake ko. Malaking tulong talaga to mga mi. Pag hindi ako nagtitake ng ganito, konti yung supply na nakukuha ko. Ito nga pala yung day 1 ng pagpapakain namin ng Cerelac kay baby. Nagpabili lang ako kay mister. Since 7 months na nga siya, kailangan pakainin na namin siya ng 2 beses sa isang araw. Nilipat ko din dito sa container yung kanyang Cerelac para hindi gapangan ng kahit anong insekto. Binili din ni mama ng high chair si baby para maayos yung pagpapakain namin sa kanya para komportable siya at komportable din kami kapag kumakain. Nilinisan ko na din ito kasi nga second hand lang siya pero alam nyo mukhang bago pa. May plastic pa actually at saka meron pang price tag. Nung pagkabili ni mama dito, alam nyo, trinay namin iupo si baby tapos umiyak siya. Sabi ko isasanay natin, hindi naman agad-agad kasi magugustuhan talaga niya yung upuan niya. Kaya kung makikita nyo dito medyo nagustuhan na niya yung upuan niya, binigyan ko din ng toys para malibang siya habang prepare ko naman yung Cerelac niya. Malaking tulong talaga pag meron kang nanay, kahit nanay ka na, 'di ba? Meron kang mapagtatanungan at maraming tutulong sa iyo kapag kinakailangan. Sa Mercury ko pala pinabili itong Cerelac niya. Kung di ako nagkakamali, nasa 150 pesos at banana flavor yung pinabili ko. 3 kutsara muna yung nilagay ko. Syempre itatry muna natin kung mauubos niya. Pagkatapos ng ilang araw, pag naubos niya, o di magdadagdag ako ng 1 kutsara. Meron nga palang instruction dun sa box, pero nasa sa inyo naman, pwede niyong i-adjust base sa experience ninyo. Mukhang nagustuhan naman ni baby yung Cerelac pero hindi araw-araw Cerelac yung pinapakain ko. Minsan kasi soya yung pinapakain ko. Yung taho pero wala siyang sago at saka walang syrup. Umaga ko nga palang pinapakain yung Cerelac para masanay siya na nag-aalmusal siya kasi minsan sinasabay namin sa pag-aalmusal namin. Isa sa pinagpapasalamat ko itong anak ko hindi maarte sa pagkain. Kahit na hindi niya gusto yung pagkain, ipipilit talaga niya. Kumbaga titiisin niya basta makakain lang siya. Ganon. May mga gulay kasi na hindi gusto ni Sky. Tulad na lamang ng patatas, siguro para sa kanya medyo dry, pero kahit ganun, kinakain pa din naman niya. Challenging ang pagpapakain ng mga babies. Talagang kailangan mong magtiyaga. Tulad na lang neto, nangaagaw siya ng mga lalagyanan ng pagkain. Minsan yung mismong pagkain, hahablutin niya, at madami pang iba. Madami kayong may experience kapag pinapakain nyo na talaga si baby. Alam ko, alam na ng mga mamis ito, pero grabe yung bilis ng mga kamay ng mga ganitong baby. Alam nyo, dapat alerto talaga kayo kasi kung hindi, itatapon nila talaga yung mga pagkain o kaya naman kung ano yung malapit sa kanila, hablutin nila tapos isusubo nila agad. Nung pina-check up ko si baby nung 6 months siya, tinanong ko na din sa pedyo niya kung ano pwedeng ipakain sa kanya at nirecommend niya nga itong Cerelac na ito. Sa tanghali naman ang pinapakain namin kay baby, prutas o kaya naman gulay, pero this time pinakain ko siya ng peras. Pangalawang araw ko na napapakain sa kanya nito. Nagustuhan niya, piling ko dahil masabaw yung peras, kaya gustong gusto niya tong prutas na ito. Hindi puree yung pinapakain ko kay baby, mash lang, yung durog lang, pero hindi ganong pinong-pino para masanay yung pagnguya niya. Kung makikita nyo dito umunguya siya, meron na kasi siyang ngipin, 2 sa ilalim. Maagang tumubo yung ngipin niya, 6 na buwan lang siya nun. At syempre, pinapainom din namin ng water si baby pagkatapos niyang mag-solid food. After that, syempre kami naman na magmimerienda. Ito yung libre na mister ko. Nagutom kasi ako, sabi niya, sige, try natin yung angels para matikman mo.